Mariin ang hawak ni Jace sa baril na hawak niya habang inaasinta ang target. Nang masigurong ang target ang tatamaan niya, sunod-sunod niyang kinalabit ang gatilyo ng baril na hawak. Kasabay nun, ay ang pagpalakpak ng best friend niyang si Samuel. Nice shot, pre. Asintado ka na talagang bumaril ngayon, ha? Nakangiting puri nito habang sinusuri ang target na pinagbabaril niya kanina. Nakangiti siyang umiling-iling. Wala pa rin ako laban sa'yo, Engineer Alcantara. Noon pa man hilig mo na pumunta sa mga shooting range, kaya mas magaling ka na umasinta ng target. Sa sobrang galing, pati kapatid ko naasinta mo. Pabiro niya pang sinakal ang leeg nito kaya napahalakak ang lalaki. I can't blame your sister, Jace. Sino ba naman makakatanggi sa karisma ko, di ba? Pili yung tanong nito kaya pabiro niya itong sinikmuraan. Loko ka? Pero wag mo lang susubukan sakta ng ate ko, ha. Pati na rin ang pamangkin ko. Baka biglang mandilim ang paningin ko at mabaril kita kung sakali. Ngumiti si Samuel at inakbayan siya. Don't worry, pare. Ang ate mo ang unang girlfriend ko. At sisiguraduhin kong siya na rin ang huli. I love your sister so much. Silang dalawa ng anak namin. Seryosong saad nito, kaya napangiti siya. I trust you, Samuel. Alagaan mo sila. Aniya rito. Tumango ito bago sila sabay na napalingon sa pinto ng shooting range na kanilang kinaroroonan nang bumukas yun at iniluwa ang kasintahan niyang si Scarlett. Well, I guess, kailangan ko na umalis. Uuwi na ako sa mag-ina ko. Ikaw nang bahala rito, ha. Huwag kayong magkakalat. Bulong ni Samuel sa kanya, kaya mabilis niya yung binatukan. Sira, umalis ka na nga. Tumatawang pagtataboy niya rito. Tumawa rin ito at nakangising umiling-iling nang makalapit sa kanya si Scarlett at hinalikan siya nito sa labi. I've missed you, love. Bulong niya rito. Ngumiti ang kasintahan niya bago nilingon si Samuel na palabas na ng shooting range. Samuel? Lumapit si Scarlett sa kaibigan niyang napahinto. Why? Takang tanong nito bago niya nakita ang gulat nito nang bigla itong yakapin ang kasintahan niya. Take care. Iyakap mo na lang ako kina Ate Francine at Seth. Tukoy nito sa ate at pamangkin niya na kasintahan at anak naman ni Samuel. Gulat man, agad na humiwalay si Samuel kay Scarlett saka nagsalita. Okay. Tumango siya nang sumulyap ito sa kanya bago tuluyang lumabas sa shooting range. In fairness, ang bango pa rin ni Samuel kahit pawis. Ate Francine must be so lucky to have him as her boyfriend. I wonder kung kailan sila ikakasal, no? Considering na may anak na sila. Maya-maya, saad ni Scarlett saka naglakad palapit sa kanya. What was that, love? Ginulat mo yung kaibigan ko. Pati ako nagulat din sa ginawa mo. Kumunot ang noon ni Scarlett at bahagyang sumama ang tingin sa kanya. Why? Masama bang yakapin ng best friend ng boyfriend ko na magiging brother-in-law ko na rin in the future? Huwag mo nang gawing big deal ang pagyakap ko kay Samuel, Jace. Lagi ko na rin namang gagawin yan once na ikasal na sila ng kapatid mo. At kapag kinasal na rin tayo, walang mali siya yon. Sagot nito bago malambing na yumakap sa kanya. Wala namang kaso sa akin yung Scarlett. Nagulat lang ako. We've been in a relationship for 2 years. Pero kanina mo lang niyakap si Samuel. Hinaplos ni Scarlett ang mukha niya saka siya marahang hinalikan. Forget about that, love. Mag-bonding na lang tayo, okay? Tumango na lamang siya at nagpaubaya nang muli siya nitong halikan. Sa kabilang banda, isang gabi, palabas na si Vanessa sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Nang makita niya ang isang lalaki na inaalalayan ng isang babaeng umiiyak. Pumalma ka nga, ayos lang ako. Mas malala pa rin ang inabot sa akin ng mga nambastos sa'yo. Dinig niya ang saad ng lalaki. Nag-aalala lang po ako sa'yo, kuya. Nasaktan ka dahil sa akin. Anang kausap nito. Nakita niyang lumambot ang ekspresyon ng lalaki bago nito niyakap ang umiiyak na babae. Tana, itong mga pasa at sugat na natamo ko, wala lang sa akin, okay? Ang mahalaga sa akin, ligtas ka.
Lagi mong tatandaan na nandito lang si kuya para sa'yo. Naintindihan mo ba? Tumango ang babae bago niya nakita ang pagyakap nito pabalik dito. Nag-iwas siya ng tingin sa nasaksihan at hindi niya maiwasang ngumiti ng mapait nang maalala ang kuya niyang 20 taon nang nawawala. 8 years old lang siya nang mawalay ito dahil sa bagyo. At hanggang ngayon, na 28 years old na siya, walang araw na lumipas na hindi niya naisip ang kapatid. Hinawakan niya ang kwintas niyang bigay pa sa kanya ng kanyang kuya bago ito mawala. I miss you so much, kuya. Sana nasa maayos kang kalagayan kung nasan ka man ngayon. Huwag kang mag-alala. Konting panahon na lang mahahanap na kita. Pangako yan, kuya. Bulong niya, bago pinahira ng luhang tumulos sa mga mata niya. Pagkatapos ay wala sa sarili siyang lumabas ng ospital, bago pa para na sana ng taxi, nang bigla na lang may brasong pumulupot sa bewang niya, saka siya hinila. Miss! Rinig niyang sigaw ng kung sinong humilas sa kanya, bago niya naramdaman ang pagtama niya sa dibdib nito. Nagulat siya pero agad ding natauhan, at saka umayos ng tayo, bago niya nilingon ang lalaking humilas sa kanya. Masama niya itong tiningnan, kahit pa hindi niya masyadong makita ang mukha nito. Nakasuot kasi ito ng hoodie at sombrero. What the hell was that, mister? Ba't bigla mo na lang ako hinila? Balak mo ba akong hold upin? Sunod-sunod na tanong niya. Matunog nang umisi ang lalaki. I don't have plans to do that, miss. Stop accusing me. The least thing that you can do is now to thank me. Kumunot ang noon niya bago siya namewang. At bakit ko naman gagawin yun, Aber? Payapa ako naghihintay ng taxi dito tas ikaw tumbastos na bigla na lang mga hawak at manghihila? Mahinang tumawa ang lalaki. Bago nito tinaas ang 2 kamay sa ere na para bang sumusuko. Oh, wait. Calm down, miss. Matino akong tao. At kailanman hindi ko gagawin ang binibintang mo. Para lang sabihin ko sa'yo, dahil mukha ka masyadong preoccupied kanina at di mo napansin ang nangyari. Muntik ka na mabangga kung di kita hinila palayo. Tumaas ang kilay niya. Miss, I know that kind of look. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. At hindi na ako magsasayang ng panahon para lang magpaliwanag sa'yo. Ngayon kung gusto mo makasigurado maraming CCTV sa paligid, i-check mo na lang. Kinuha nito ang wallet sa loob ng hoodie saka may inabot sa kanya na card. Here, tawagan mo. At kasuhan mo ako kung hindi akma ang makikita mo sa CCTV sa sinabi ko sa'yo. Seryosong saad ng lalaki bago ito umalis sa harapan niya. Siya naman, awang ang labing pinagmastan ang papalayo nitong bulto bago tinignan ang card na binigay nito. Jace Agoncillo? Basa niya sa pangalang nakalagay sa card bago inis na ibinulsa saka siya bumuntong hininga at napailing-iling na lamang. Samantala, makalipas ang ilang linggo, pansin ni Jace ang madalas sa pagbisita ni Scarlett sa bahay nila, maging sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ni Samuel, na siya ang may-ari. Kasabay noon, ang pagdalas na pagtatalo ni Samuel at ng kanyang ate. Isang gabi, katatapos lang patulugin ni Jace ang pamangkin niya at kalalabas niya lang ng kwarto nang marinig niya ang ingay na nanggagaling sa kusina. Nagtungo siya roon at nakita niya ang nakatatandang kapatid na may kausap sa cellphone. Birthday ng anak natin, Samuel. Hindi mo ba kayang isa't tabi kahit sandali ang trabaho mo, ha? Kawawa naman yung bata. Nakatulog na lang kahihintay sa'yo. Dinig niyang saad ng ate niya. I'm sorry, babe. Pauwi naman talaga ako dapat kanina eh. Kaso may bigla ang meeting para sa new project. Hindi naman pwedeng hindi ako pumunta. Ako ang head engineer para sa project na yon. Marahang saad ng kaibigan niya sa kabilang linya. Narinig niya yon dahil naka-loudspeaker ang cellphone ng ate niya. Ewan ko sa'yo, Samuel. Lagi na lang ganyan ang dahilan mo. Kesyo may meeting doon, may meeting dito. Nawawalan ka na ng oras sa amin ng anak mo. At nakakarindi ng pakinggan yung pagrarason mo. Pagkatapos, galit na pinatay ng ate niya ang tawag, saka ito napahilamos sa sariling muka. Bumuntong hininga siya at naglakad patungo sa kapatid. Naramdaman niya ang pagbabibrate ng cellphone sa bulsa niya. At kinuha niya yon at na makitang si Samuel ang tumawag,
Pinakita niya sa ate niya. As usual, habit na ni Samuel na tawagan ako. Pagkatapos mo siyang walang pasabing patayan ng tawag. Masamang tinignan ng ate niya ang cellphone. Don't you dare answer that, Jace. Hayaan mong magsawa siya kakatawag at umuwi rito. Ate, kalma. Pansin kong madalas na kayo nagtatalo ni Samuel. Pati si Seth nakahalata na rin yan. Alam mo bang bago siya matulog kanina? Tinanong niya ako kung ayos raw ba kayo ng daddy niya. He just turned 7 today, pero kayo ang inaalala niya. Hinaplos niya ang buhok ng kapatid. I know how much you and Samuel love each other, ate. Kaya sana maayos niyo na kung ano man ang problema niyo. Mahirap na. Dahil pati anak niyo napapansin na ang nangyayari sa inyo, okay? Naiyak ang ate niya bago ito tumango-tango. Fine, take that call. Pero hindi ko siya kakausapin sa tawag lang, Jace. Tell him to go home immediately after his meeting at mag-uusap kami. Pagsuko nito, pupuntahan ko muna si Seth. Tumango siya at pinagmasdan nitong umalis ng kusina upang puntahan ang anak. Pagkatapos ay sinagot niya ang tawag ng kaibigan. Makalipas ang 1 linggo. Dumalo sa isang business event si Jace kasama ang ate at kaibigan niya. Abala siya sa pakikipag-usap sa ibang negosyante nang mapansin niya ang ate niyang tila may hinahanap. Nilapitan niya ito. Anong problema, ate? Uminom ng wine ng kapatid niya bago bumuntong hininga. Hindi ko makita si Samuel. Ang sabi niya may kukunin lang siya sa sasakyan, pero ang tagal niya makabalik. Nilibot niya ang tingin sa paligid, bago muling bumaling sa kapatid. Ako na maghahanap sa kanya, ate. Okay, Jace, gusto ko na rin kasing umuwi. Gabi na, and I want to be with my son. Nito. Kaya napangiti siya bago nagpaalam dito upang hanapin ang kaibigan. Dahil sa sinabi ng ate niya. May kinuha si Samuel sa sasakyan. Kaya dumiretso siya ng parking lot. Di naman siya nabigo dahil agad niya nakita ang lalaki. Nakatalikod dito sa gawin niya at dahan-dahan siyang lumapit dito bago akmang tatawagin sana ng magsalita ito. Hindi ka ba talaga makaintindi? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita gusto at kailanman hindi kita magugustuhan? Bakas ang pagpipigil sa galit ni Samuel. Dahil sa narinig, nagpa siya siyang hindi muna magpakita at pakinggan ang mga sinasabi nito. I know that you're lying, Samuel. If I know, kaya ka lang naman nananatili sa Francine na yan dahil sa anak niyo. Ba't ka ba nagtitiis sa babaeng yan, ha? Ako naman ang una mo nakilala at hindi siya, di ba? Hindi mo pa nga kaibigan si Jace, magkakilala na tayo. Galit na saad ng isang babae. Nanlamig siya sa narinig. Marahas na paggalaw. Nang dalawa ang kasunod niyang nakita. Kasunod ng pagdaing ni Scarlett. Don't you dare say that again, Scarlett. Oo nga, at mas nauna kitang nakilala kaysa kay Francine at Jace. Pero para lang ipaalala ko sa'yo, ni minsan hindi kita nagustuhan. Ouch! Samuel, bitiwan mo yung braso ko, nasasaktan ako. Dinig niyang daing ni Scarlett. Look, Scarlett, maayos ang trato ko sa'yo. Dahil girlfriend ka ni Jace. Mahal ka niya kaya sana naman, huwag mo siyang lokohin. Palalampasin ko ulit ang ginawa mo. Pero sa oras na insultuhin mo ulit ang babaeng mahal ko, kalilimutan ko na girlfriend ka ng kaibigan ko at gagawin ko ang lahat para pagsisihan mo ang ginawa mo. Maliwanag ba? Maliwanag ba, Scarlett? Pag-uulit na tanong ng kaibigan niya, narinig niya ang mahihinang hikbi ni Scarlett bago ito sumagot. Yes, Samuel. Matapos ang tagpong yon, ramdam ni Jace ang panlalamig ni Scarlett sa kanya. Naging mas madalas ang kanilang pag-aaway. Hanggang sa bigla na lamang itong nakipaghiwalay sa kanya. Bukod doon, pansin din ni Jace ang pagkakataon na tila may nais sabihin sa kanya si Samuel. Ngunit pinipigilan lang nito. What the hell is your problem, dude? Nung nakaraan pa kita napapansin para may gusto kang sabihin sa akin. Seryosong tanong niya kay Samuel isang araw nang puntahan siya nito sa kondo niya. Jace, may gusto sana ako aminin sa'yo. Tumaas ang kilay niya sa katumungga ng beer. Ano? It's about your ex, Scarlett. Ang totoo niyan matagal ko na siyang kilala. Bago pa man kita maging kaibigan ng college tayo, kilala ko na siya. Schoolmate ko siya noong high school. Noon pa man paulit-ulit niya nang pinaparamdam sa akin na gusto niya ako.
Natigil lang ang lahat na nag-college na. Dahil bukod sa nauna ako sa kanya, sa ibang bansa rin siya pinag-aral ng mga magulang niya. Sa Germany, kung saan kami nagkakilala, tama ba? Tumango si Samuel. I didn't have any news about her since then. Kaya naipakilala mo siya sa amin ni Francine bilang girlfriend mo 2 years ago, nagulat ako. Pero hinayaan ko na lang. Dahil wala naman sa akin yung nangyari nung high school kami. Ang kaso, hindi naging maganda ang kilos niya bago kayo naghiwalay. She kept on seducing me. Nagsimula nung sa shooting range, hanggang nagsunod-sunod na. Kumuyom ang kamao niya sa narinig at muling napainom sa beer. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang kaibigan, dahil siya mismo ang nakarinig kung paano nito pilit tinatanggihan at pinagtatabuyan ng ex-girlfriend niya. Jace, I'm so sorry. Kung ngayon ko lang sinabi to. Alam kong noon ko pa dapat ito ginawa pero natatakot ako magkasira kayo ng girlfriend mo. Bukod doon, hindi ko rin inakala na gagawin niya ang ginawa niya nitong huli. I'm sorry, Jace. Pagpapatuloy nito, bakas niya ang sinseridad sa boses. Mariin siyang napapikit bago tumango. Aaminin niyang nakaramdam siya ng galit at sakit sa mga nalaman. Pero naiintindihan niya si Samuel. Ayos na yon. Hayaan mo na ang problema tungkol kay Scarlett at mag-focus ka na lang sa ate ko at sa anak mo. Ang akala ni Jace, magiging maayos na ang lahat pagkatapos ng hiwalayan nila ni Scarlett at pag-uusap nila ni Samuel. Pero nagkamali siya. Dahil isang linggo lang ang lumipas, isang balita ang natanggap niya na labis na nagpaguho sa mundo niya. Pinatay ang ate niya at ang kasintahan daw mismo nitong si Samuel ang may sala. I don't know what happened. Hindi ko alam, please. Maniwala kayo sa akin, huwag niyo akong hulihin. May anak ako naghihintay sa akin. Dinig niyang sigaw ni Samuel habang nagpupumiglas. Kasalukuyan nito ngayong hawak ng pulis at pinopusasan. Galit niya itong tiningnan bago kinwelyuhan. Anong ginawa mo, ha? Ba't pinatay mo yung kapatid ko? Umiyak na umiiling-iling si Samuel habang nagmamakaawang nakatingin sa kanya. I didn't do anything, Jace. Mahal na mahal ko ang ate mo. Kailanman hindi ko siya naisipang saktan. Hindi ko magagawa yun, Jace. Maniwala ka sa akin, nagmamakaawa ako. Sunod-sunod niya itong pinaulanan ng suntok. Makinig ka sa akin, Samuel. Hindi ko hahayaan na hindi magbayad ang pumatay sa kapatid ko. Paiimbestigahan ko sa mga pulis na nangyari at kapag napatunayan ko na ikaw nga ang pumatay sa kanya, sisiguraduhin ko mabubulo ka sa kulungan. Naintindihan mo? Gigil na tanong niya bago muling pinagsusuntok. Hanggang sa natigil na lang siya nang awatin siya ng mga pulis. Duguan ang mukha ni Samuel nang mag-angat ng tingin sa kanya. Matagal na tayo magkaibigan, Jace. At mula na makilala ko ang ate mo, alam mo kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko kayang gawin sa kanya, binibintang niyo. Nahihirapan at lumuluhang saad nito bago nanghihinang na payuko. Siya naman, mariing napapikit bago ito nilampasan upang lapitan ng pamangkin niyang kauuwi lang galing eskwelahan. Uncle, saan po tayo pupunta? Ba't marami pong policemen sa bahay? Mga visitors po ba sila ni Mommy at Daddy? Sunod-sunod na tanong ng pamangkin niya nang harangin niya ito bago pinapasok sa kanyang sasakyan. Listen to me, kiddo. May importante lang kaming gagawin ng daddy mo. At habang inaasikaso namin yon, doon ka muna titira sa bahay ko. Okay ba yun? Nanlaki ang mata ng pamangkin niya. Wow! Ang house mo po ba at ang kondo mo iisa? Manghang tanong nito kaya pinilit niyang ngumiti. No, Seth. May kondo si uncle pero meron din akong bahay sa probinsya. Doon ka na muna. Kasama mo naman doon si Manang Letty. Susunod na lang ako doon kapag okay na ang lahat dito. Ngumuso ito at umaktong nag-iisip. Gusto ko pong kasama si Manang Letty, Uncle. Siya po ang nanay ko noon eh. Pero promise me po na kapag sumunod kayo doon, dapat kasama niya na sina Mommy at Daddy, ha? Natigilan siya at hindi nakasagot. Pero kalaunan, isang pilit na ngiti ang ginawa niya. Saka nagpaalam sa pamangkin upang kausapin ng ilang mga pulis. Pagkatapos, agad din siyang kumilos para ihatid ang pamangkin sa bahay niya sa probinsya. Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali ang lahat sa buhay ni Jace. Matapos ang ilang araw na burol,
inilibing ang kanyang kapatid. Nagpatuloy din ang pag-iimbestiga sa nangyaring krimen at napatunayang si Samuel nga ang suspect. Jason, di totoo yun. Tulungan mo ako. This is a setup. I didn't kill Francine. Hindi ko magagawa yun, Jace. Paniwalaan mo naman ako. Nagmamakaawang sigaw ni Samuel habang isinasakay ito sa police mobile. Malamig niya itong tiningnan. Fingerprint po ang nakita sa murder weapon. Ikaw lang din ang nakita sa CCTV na naglabas-pasok sa bahay at kwarto niyo ng oras na yun. Bukod dun, nung suriin ang cellphone ni ate, ikaw ang huli niyang tinawagan. Nakita rin ang mga messages niyo sa isa't isa kung saan nag-aaway kayo. Napakaraming ebidensya ang nagpapatunay na ikaw ang may eksala, Samuel. Kaya bakit pilit mo pa rin tinatanggi ang krimeng ginawa mo? Dahil hindi ko yun ginawa. Umiling siya habang malamig pa rin nakatingin dito. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo sa kulungan, Samuel. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa anak ninyo ng kapatid ko. Aniya, bago ito nilampasan. At hindi na pinakinggan pa ang paulit-ulit nitong pagmamakaawa. Sa kabilang banda, makalipas ang 1 taon, na-assign si Vanessa sa isang hospital sa probinsya at papasok pa lamang sana siya sa ospital na pinagtatrabahuhan niya nang bigla na lang may sasakyang huminto sa harapan niya. What the hell? Gulat na bulong niya at sasawayin na sana ang driver ng sasakyan nang bumukas ang pinto at lumabas ang lalaking may buhat-buhat na bata. Maputla at walang malay ang bata kaya agad niyang nilapitan ng mga ito. Ano nangyari? Tanong niya, habang mabilis na tinatahak ang emergency room para masuri ang bata. I don't know. Ayos naman siya kagabi. Ngayong umaga na siya nagkaganyan. Sobrang taas ng lagnat niya. Natatarantang sagot ng lalaki. Matapos nitong ihiga ang bata sa hospital bed. Sinuri niya ang namumutlang bata. Bahagya niyang inangat ang long sleeve na suot nito at kumunot ang noo niya nang mapansin ang iilang pasa sa katawan nito. Ang iba'y pagaling na. May mga pasa siya. Saan niya nakuha mga to? Naramdaman niya ang pagtitig sa kanya ng lalaki. Dok, ano meron? Alam mo na ba kung ano nangyari sa kanya? Kunot noo niya itong tiningnan. Kaano-ano mo ang bata? Sinasaktan ba siya sa inyo? Sa halip ay tanong niya pabalik. He's my nephew? And no, walang nananakit sa kanya? Ba't ganyan ang tanong mo, Dok? Umiling siya at bumuntong hininga sa pinakita dito ang pasa ng bata. Marami siyang pasa. Bukod doon sobrang putla niya. May I ask? Lagi ba siyang nilalagnat? Umawang ang labi ng lalaki bago marahang hinawakan ang mga braso ng bata. No, minsan lang. Pero ngayon ang pinakamalala. Tumango siya at muli pang nagtanong ng ilang mahalagang bagay tungkol sa bata na agad namang tinutugon ng lalaki. Okay, sir. Kung ganon, magra-run kami ng mga test para malaman natin kung ano ba talagang kalagayan ng pamangkin mo. Sa ngayon, may naiturok na kaming gamot na makakatulong upang mapababa ang lagnat niya. Maya't mayaring babalik dito ang mga nurse para i-check ang vital signs niya. Don't worry. Within this day lang naman malalaman natin ang results ng mga test. I'll update you as soon as I get it. Tumango ang lalaki at sinulyapan siya. Thank you, Doc. Please do everything to save him. Handa ako magbayad ng kahit magkano basta maayos na ang pamangkin ko. We'll do everything we can, sir. Nakangiting sabi niya bago nagpaalam upang asikasuhin ang mga test na gagawin para sa bata. Makalipas ang ilang oras, matapos mabasa ang result ng test, agad na nagtungo si Vanessa sa kwarto ng bata na napag-alaman niyang Seth ang pangalan. Jace Agoncillo naman ang pangalan ng uncle nito. Medyo pamilyar sa kanya ang pangalan ni Jace, pero ipinagsawalang bahala niya na lamang yon. Doc, may resulta na po ba? Tanong agad nito nang makita siya. Yes, Mr. Agoncillo. The results indicate that Seth has acute lymphoblastic leukemia. Common ito sa mga batang kagaya niya. Umawang ang labi ni Jace at kita niya ang pagbagsak ng balikat nito. Leukemia? Are you kidding me, doktora? Paano may ganun siya sakit? Malakas na bata si Seth. Bakit? Paano nangyari may sakit siya? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Napabuntong hininga siya at bigong umiling.
Hindi, Mr. Agoncillo. Ilang beses naming inulit ang test para makasiguro at pare-pareho lang ang nagiging resulta. Your nephew is sick. Pero huwag kang mag-alala dahil treatable naman ito. Sa katunayan, ito ang uri ng leukemia na marami ang naging survivors. Sa ngayon, kailangan lang natin gawin ay masimulan agad ang chemotherapy. Dahil doon, kinakailangan manatili ni Seth dito sa ospital habang isinasagawa ang treatment. Aniya. Hindi nagsalita si Jace pero mahina siyang napasinghap nang talikuran siya nito bago marahas na pinagsusuntok ang pader. Wala kang kwenta, Jace. Paulit-ulit na anito sa sarili. Habang patuloy na pinagsusuntok ang pader. Mr. Agoncillo, kumalma ka. Maya-maya awat niya rito nang makitang dumudugo na ang kamao nito. Marahas siyang hinarap ni Jace. Nakita niya ang mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa mata ng lalaki. Kumalma? Dok, may sakit ang pamangkin ko. Tapos gusto mong kumalma ako? Paano? Ha? Paano ako kakalma, doktora? Gigil na tanong nito bago nag-iwas ng tingin at nanghihinang napaupo habang nakasabunod sa sariling buhok. Ako ang kasama palagi. Ako ang nag-aalaga. Hindi ko man lang napansin na may sakit na pala ang pamangkin ko. Napakawala akong kwenta. Nakagat niya ang labi bago kinuha sa bulsa niya ang kanyang panyo at inabot dito. I know that it's hard, Mr. Agoncillo. Pero sa lagay na Seth ngayon, mas kailangan mong maging matatag para sa kanya. Kakailanganin ni Seth ng matibay na support system mula sa pamilya niya. I suggest you to inform his parents immediately. Umiling-iling si Jace at nag-angat ng tingin sa kanya. I can't. Wala na ang mami niya. Nakakulong naman ang daddy niya. I'm his only guardian. Right now. I'm sorry to hear that, Mr. Agoncillo. Kung ganon, dapat mas maging matatag ka. Seth needs you. Huwag kang mag-alala. Dahil kami mga doktor, gagawin ang lahat para matulungan si Seth na gumaling. Formal na pagpapagaan niya sa loob nito. Tumango si Jace at tipid siyang nginitian bago nagpasalamat. Sa kabilang banda, lumipas ang ilang buwan, naging maayos naman ang treatment para kay Seth. Naging araw-araw din ang pagkikita nila ni Vanessa dahil ito ang doktor ng pamangkin niya. At sa ilang buwan na lumipas, hindi niya may tatangging magaling ito. Bukod doon, napansin niya ang pagiging mailap sa kanya ni Vanessa. Pero inintindi niya na lamang dahil alam niyang tutok ito hindi lang sa pamangkin niya, kundi pati na rin sa iba pang mga pasyente. Hey, nagdala ako ng dinner. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Masyado ka nag-iabala kay Seth at sa iba mo pang pasyente. Aniya isang gabi, nang maabutan niya si Vanessa sa loob ng hospital room ng pamangkin niya. Salamat, Mr. Agoncillo, pero hindi pa naman kasi ako gutom. Tipid pa itong ngumiti, pero bakas na ang pagod sa mukha nito. Pansin niya, na paminsan-minsan itong pinipikit ang mga mata at hinihilot ang sentido. Kumunot ang noo niya habang pinagmamasdan nito. Are you okay? May sakit ka ba? Hindi mapigilang nag-aalalang tanong niya. Huminga ng malalim si Vanessa at umiling sa kanya. Ayos lang ako, wala akong sakit. By the way, maayos naman ang vital signs si Seth. Maganda ang naging result ng chemotherapy session niya ngayon. So now, if you'll excuse me, I'll take my leave, Mr. Agoncillo. Nakangiti at formal nitong saad bago hahakbang na sana palabas. Nang bigla na lamang itong natigilan at napahawak sa pader. Agad niya itong nilapitan. Marahang hinawakan sa braso upang alalayan. No, you're not okay. Sinalat niya ang noo at leg nito at mahina siyang napamura nang maramdamang sobrang init nun. Mr. Agoncillo, let go of my arm. I'm going home. Pilit nitong tinatanggal ang hawak niya sa braso nito. Alam kong doktor ka, pero kailangan mo rin pagtuunan ng pansin ang sarili mo. Hindi ka uuwi hanggat di ka gumagaling. Okay? I'll take care of you. Saad niya, bago mabilis ngunit marahan itong pinangko at inihiga sa sofa na nasa hospital room ng kanyang pamangkin. Stay here. Magpapakuha ako ng isang kama para mas komportable ka. Napapikit na tumango ito bago maya-maya lang, nakita niya ang payapa nitong paghinga. Senyales na nakatulog na talaga.
Sandali niya pang tiningnan ng dalaga bago hinubad ang coat upang ikumot dito. Pagkatapos, aalis na sana siya para magpakuha ng isa pang kama nang marinig niya ang mahina nitong paghikbi. May tinatawag itong kuya sa panaginip. Binubulong ang salitang umuwi na tayo. At hahanapin kita. Agad niya itong dinaluhan. Hey, it's okay, you're just dreaming. Tahan na. Marahang pagpapakalma niya habang paulit-ulit na pinupunasan ang luha nito. Nakahinga siya ng maluwag nang maya-maya'y tumahan nito. Kasabay nun ay ang paghawak nito sa kamay niya. Don't leave, kuya, please. Huwag mo akong iwan. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Vanessa. Hindi ako ang kuya mo, pero hindi kita iiwan. Hinaplos niya ang noon nito. Siniguradong mahahanginan ng dalaga. Makalipas ang 1 linggo, pinayagan ng umuwi ng bahay ang pamangkin niya. At kalalabas niya lang ng kwarto nito nang makita niya si Vanessa ay may kausap sa cellphone. Bakit wala ka pa ring progress? Ilang taon mo na siyang hinahanap tapos wala pa rin? Ginagawa mo ba talaga na maayos ang trabaho mo? You know what? Ayusin mo ang trabaho mo. Kung kinakailangan suyuri ng buong mundo para lang mahanap ang kapatid ko, gawin mo, okay? Magbabayad ako ng kahit magkano, just find him. Rinig niyang gigil, ngunit pilit na kumakalmang saad nito sa kausap sa kabilang linya. Ilang sandali pa, binaba nito ang telepono. Namewang ang babae at napatingala habang mariing nakapikit. Bakit ba nawala ang kapatid mo? Tanong niya kapag kuwan. Umayos ng tayo si Vanessa at nilingon siya. It's a personal issue, Mr. Goncillo. Tumayo siya. Naiintindihan niyang ayaw nitong magkwento. Kapag kuwan, bahagya nitong sinulyapan ng kwarto ng pamangkin niya. Seth is okay. Babalik na siya sa hospital every time may check-up o chemotherapy session. Sa ngayon, mauna na ako. Akmang lalampasan siya nito nang hawakan niya ito sa braso. Ano ba problema mo, Mr. Goncillo? Quit the formality, Vanessa. Jace ang itawag mo sa akin. Taas kilay siyang tinignan ng babae. Look, I don't know what's up to you, but then fine, Jace. Bitiwan mo ako dahil uuwi na ako. Mariin at seryoso niya itong tinignan. Hindi ka uuwi hanggat di tayo nag-uusap. Ano naman ang pag-uusapan natin? Kung tungkol sa kalagayan ni Seth, kanina ko pa sinasabi na okay na siya. It's not about Seth. It's about us, Vanessa. Alam niyang naguguluhan nito sa inaasta niya. Pero hindi niya kayang tiisin ang pagiging mailap nito sa kanya. Lalo na, at alam niya sa sarili, na sa loob ng ilang buwan na araw-araw niya itong nakikita, unti-unti nang nahulog ang loob niya sa babae. Us? Natatawang tanong nito. What do you mean, us? Yes, us, Vanessa. Look, I know confused ka, pero hindi ko kayang ilihim pa sa'yo ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero mahal kita, Vanessa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang alam ko lang mahal kita, nagustuhan kita. At sa araw-araw na kasama kita, nasasaktan ako kapag nakikita ko mailap ka sa akin. Naintindihan ko kung bakit ka mailap. Bukod kay Seth, marami ka bang ibang pasyente. At alam ko abala ka rin sa paghahanap sa kuya mo. Pero hindi ko na kasi kayang pigilan ang nararamdaman ko. Vanessa, pakiramdam ko mababaliw ako kung hindi ko masabi sa'yo na mahal kita. Napaawang ang labi ng dalaga. Gulat din itong nakatingin sa kanya. I don't know what to say. Ngumiti siya habang malamlam ang matang nakatingin dito. You don't have to say anything, Vanessa. Alam ko nagulat kita sa sinabi ko. Pero gusto ko malaman mo na seryoso ako. At gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa iyong totoo ang nararamdaman ko. Dahan-dahan namang tumango ang babae sa kanyang sinabi. Sa kabilang banda, matapos ang tagpong yon, ramdam at kita ni Vanessa na sincere nga si Jay sa mga sinabi nito. Alam niyang naging mailap talaga sa lalaki dahil nagkataon na marami siyang iniisip. Pero kahit na ganun, hindi niya maitatanggi na sa loob ng ilang buwan, lihim niya rin tong hinahangaan. Hey, salamat at pumayag kang lumabas tayo ngayon. Sabi ni Jace nang sunduin siya nito isang gabi para sa kanilang date.
2 buwan na mula nang umamin at magsimulang manligaw ito sa kanya. At ngayong gabi niya rin balak na sagutin ito. Wala yun, Jace. Sa totoo lang, pumayag ako dahil may gusto rin akong sabihin importante sa'yo. Really? Huminga ng malalim si Jace, saka mahinang natawa. Bigla akong kinabahan Feeling ko mababasted ako. Well, malalaman natin yan mamaya. Pilyo niya pang kinindatan si Jace bago siya mabilis na sumakay ng kotse nito. Samantala, abot-abot naman ang kaba ni Jace habang kumakain sila ni Vanessa. Sa yating pagmamay-ari niya mismo dinala ang babae, kung saan siya nag-set ng dinner date para sa kanilang dalawa. Jace, maya-maya pagbasag ni Vanessa sa katahimikan, habang seryosong nakatingin sa kanya. I want you to stop courting me. Umawang ang labi niya sa narinig. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib bago magsasalita na sana nang unahan siya nito. Dahil sinasagot na kita, Jace. Sa totoo lang, hindi ko ginustong maging mailap sa'yo. Nagkataon lang na may mga hindi magandang nangyari sa buhay ko kaya ganon. Pero gusto ko malaman mo na kahit naging mailap ako, lihim din kitang hinahangaan. Hinawakan nito ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa, saka siyang nginitian. I like you too, Jace. Mahal din kita. At hindi ko na kayang pigilan yon. Kaya simula ngayon, tayo na. Mabilis siyang tumayo upang yakapin ito. You don't know how happy I am, Vanessa. Thank you so much. Hindi makapaniwala ang bulong niya at paulit-ulit na hinalikan ng noon nito. I love you so much. I love you, Jace. Humiwalay siya sa yakap at marahang sinapo ang mukha nito. Sisiguraduhin ko hindi mo pagsisisihan na ako ang minahal mo, Vanessa. I will do everything for you. I love you so much. Samantala, matapos ang gabing yon, naging maayos at masaya naman ang relasyon nila bilang magkasintahan. Ramdam ni Vanessa ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya ni Jace. Jace, stop chasing me! Ayoko na! Hinihingal at tumatawang saad niya isang araw. Nasa dalampasigan sila sa private beach na pagmamay-ari nito. Doon kasi nila napiling mag-celebrate ng kanilang 3rd monthsary. Tumawa si Jace at mabilis na niyapos ang bewang niya. Paano kung gusto pa kitang habulin? Pilyong bulong nito sa kapaulit-ulit na hinalikan ng pisngi at leeg niya. Nakikiliti ako, Jace, ha? Humahalakak na saad niya, kasabay ng kanyang pagpupumiglas nang bigla na lang siya nitong kilitiin. I love hearing you laugh, baby. Come on. Tawa ka pa. Pang-aasar sa kanya nito. Habang patuloy ang pagkikiliti sa kanya hanggang tuluyan na siyang mapahiga sa buhangin. I love you. Natigilan si Jace sa pangingiliti dahil sa sinabi niya. Napangiti ito at napatitig. Napangisi siya at nakagatang sariling labi. What? Gulat ka, no? Pilyong tanong niya bago itutulak na sana ang lalaki. Nang hulihin nito ang kamay niya at ipininid siya sa magkabilang gilid. Saka siya siniil ng halik. Nang maghiwalay ang labi nila ni Jace, ito naman ang umisi sa kanya. What's with that look, baby? Gulat ka, no? Lumipas ang ilan pang buwan, nagpatuloy ang kanilang maayos na relasyon. Kasabay noon, ay ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ng pamangkin niyang si Seth. Unti-unti na rin siyang nakakakuha ng lead, tungkol naman sa kapatid niyang matagal nang hinahanap. Isang araw, half-day lang ang duty ni Vanessa, kaya nagpasya siyang sorpresahin si Jace. Nagluto muna siya ng paborito nitong pagkain bago siya nagpunta sa bahay nito. Hi, Manang Letty. Nandyan po ba si Jace? Nagluto po kasi ako ng paborito niya. Tumango naman ito. At pinagbuksan siya ng gate. Opo, ma'am. Kalalabas ng pulisar sa opisina niya. Baka naroon po yun ngayon sa personal gym niya. Puntahan niyo na lang ho. Akin na po muna itong dala niyo para hindi na kayo mahirapan. Kinuha nito ang niluto niya kaya nakangiti siyang nagpasalamat. Okay po, Manang Letty. Salamat po. Nang makarating siya sa personal gym ng kasintahan, nakatalikod ito at may kausap sa cellphone.
Dahan-dahan naman siyang pumasok. Double check everything. Baka nagkamali lang kayo. Ayusin niyo ang trabaho niyo at siguraduhin yung tamang impormasyong ibibigay niyo sa akin. Napaigtad siya sa pagtaas ng boses ni Jace. Bago nito galit na binato sa pader ang cellphone na hawak. Matapos nun humarap ito at natigilan nang makita siya. Vanessa? Naglakad siya palapit kay Jace sa kamarahang sinapo ang mukha nito. What's wrong? Ba't galit ka sa kausap mo? Bumuntong hininga si Jace sa kamarahang inalis ang kamay niyang nakasapo sa mukha nito bago naupo. Nagulat siya sa ginawa nito pero ipinagsawalang bahala niya na lamang yon. Lumapit siya at kinuha ang panyo upang punasan ang pawis nito. Pero kinuha nito ang panyo sa kamay niya at ito na mismo ang nagpunas sa sariling pawis. Jace, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Jace, I'm asking you, ano bang problema? You know, I am your girlfriend. Pwede ka magkwento sa akin anytime. Hahawakan niya na sana ang kamay nito nang bigla itong tumayo. Ayos nga lang ako, Vanessa. Ba't ba ang kulit mo? Isa pa, ano ba ginagawa mo rito? Hindi ba't mamaya pa ang out mo? You're a doctor. And you should be at the hospital by this time. You know what? Just go back to the hospital and leave me alone. Anito bago umalis. Siya naman, bigong napahilamos sa muka. Nasaktan siya sa nangyari. Pero mas nanaig sa kanya ang kagustuhan na intindihin ito. Isang buntong hininga pa ang pinakawalan niya bago nagpa siyang umalis na lamang. Lalo na't nasaktong biglang nagkaroon ng emergency sa ospital. Ang akala ni Vanessa hindi na mauulit pa ang ganun tagpo. Pero nagkamali siya. Dahil matapos ang araw na yon, naging malamig na ang trato sa kanya ni Jace. Naging madalas na rin ang pagtatalo nila. At hindi na rin sila halos nagkikita. Bakit sinundo mo ako ngayon? Isang gabi tanong niya sa lalaki, habang nagmamaneho ito. Katatapos na ng duty niya at nagulat siya nang makitang naghihintay ito sa kanya sa labas ng ospital. Umigting ang panga nito at nakita niya rin ang paghigpit ng kapit nito sa manibela. We need to talk. Tumaas ang kilay niya at magsasalita na sana nang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang private investigator niya ang tumatawag. Hello? Napatawag ka? Meron ka na ba update tungkol sa kapatid ko? Yes, ma'am. Malaking tulong po ang isa pang private investigator na hinar ni Mr. Agoncillo. Nalaman po naming mayroon po nakakita sa kapatid mo noong araw na nawala siya dahil bumabagyo. At according po sa investigation, ang mag-asawang Jenny at Dennis Alcantara po ang nakakita sa kanya. Tinulungan at kinupko po nila ang kapatid ninyo. Pero kalaunan, tuluyan din nilang inampon dahil walang pamilya naghahanap. Narinig niya ang pagbuntong hininga na investigator sa kabilang linya. Pasensya na po, ma'am. Kung ngayon lang po kita nabigyan ng impormasyon. Samuel De Luna po kasi ang alam kong pangalan niya. Pero pinalitan po pala ang apelyido niya nang kumupkup sa kanya. Samuel Alcantara na siya ngayon. At base sa nakalap namin, kasalukuyan siya nakakulong. Umawang ang labi niya at di makapaniwala sa narinig. Nakakulong? Bakit ano nangyari? Sunod-sunod niyang tanong. Kasabay nun ang paghinto ng sasakyan nang nasa tapat na sila ng bahay niya. Bahagya niya lang sinulyapan si Jace bago nagpatuloy sa pakikipag-usap sa investigator. Pinatay niya po ang sarili niyang kasintahan. 1 taon na nakakaraan. Francina Agoncillo po ang pangalan ng biktima. Walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Mr. Jace Agoncillo. Sa totoo lang po, no 1 buwan pa po namin nalaman tungkol dito. Pero natusan po kami ni Mr. Agoncillo na i-double check ang nakalap namin. Ang kaso, ganun pa rin po ang resulta. Nanlaki ang mata niya sa narinig bago wala sa sariling pinatay ang tawag. Sa kagulat na nilingon si Jace, na naabutan niya seryoso ang nakatingin sa kanya. 1 buwan? 1 buwan mo nang alam na nahanap mo na yung kapatid ko? 1 buwan mo nang alam? Nakapatid ako ng taong sinasabi niyong pumatay sa kapatid mo. Pero ba't yan mo lang sinabi sa akin, ha? Nag-iwas ng tingin si Jace, kaya marahas niyang tinanggal ang seatbelt niya saka ito kinwelyuhan. Tignan mo ako, Jace. Galit na utos niya na sinunod naman ito. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin nang nalaman mo, ha?
Kaya ba bigla na lang naging malamig yung trato mo sa akin? Kaya ba bigla na lang parang ayaw mo na sa akin? Na kahit hahawahan lang kita, iiwas ka na agad? Kaya ba sa tuwing gusto ko makipagkita sa'yo at makipag-ayos sa tuwing nagtatalo tayo, hindi ka sumisipot? Ha? Yun ba yung dahilan, ha, Jace? Oo, yun ang dahilan, Vanessa. Galit na sagot nito. Umawang ang labi niya bago ito sinampal. How dare you? Ha? Ba't ganun ang ginawa mo? Ba't di mo na lang ako kinausap? Bakit di mo na lang sinabi sa akin ng totoo? Ba't mas pinili mo akong iwasan? Umiiyak na tanong niya bago patuloy pa rin ang galit na pinagsusuntok ang dibdib ng lalaki. Hinawakan ni Jace ang kamay niya upang pigilan siya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Nagpumiglas siya. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Agad naman siyang sinundan ni Jace. Hinawakan nito ang braso niya saka siya sinandal sa kotse nito. I hate you so much! Dumilim ang mukha ni Jace saka mas sinandal pa siya sa kotse. Gahibla na lang ang layo nila sa isa't isa. Galit din ako, Vanessa. Galit na galit ako. Mula na mamatay ang magulang namin. Si Ate Francine ang lagi kong karamay. Mahal na mahal ko ang ate ko, Vanessa. At gaya niya, handa rin akong gawin ang lahat para sa kanya. Kaya nang sinabi niya sa akin na may relasyon sila ni Samuel, na siyang kaibigan ko, pumayag ako. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito, pero hindi siya nag-iwas ng tingin. I supported them wholeheartedly. Lalo na magkaanak sila. I saw how much they love each other. I saw how Samuel loved her. Kaya na makita ko na walang buhay ang kapatid ko at nang mapatunayan na si Samuel ang pumatay sa kanya, galit na galit ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na ang kapatid ko at kaibigan ko pa mismo ang dahilan nun. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa anak nila ang nangyari. Gulong-gulo at galit na galit ako, Vanessa, at tatapatin kita noong mga oras na yun. Ilang beses kong hiniling na sana. Kaya ko rin gawin kay Samuel ang ginawa niya sa ate ko. Ang sabi mo, kaibigan mo siya. Hindi man lang ba pumasok sa isip mo na baka hindi naman talaga siya ang pumatay sa kapatid mo? Hindi makapaniwalang tingin ang ginawad sa kanya ni Jace. Bago nito malakas na hinampas ang kotse kaya sinamaan niya ito ng tingin. Siya ang tinuturong suspect ng mga ebidensya nakita, Vanessa. Don't tell me you're going to defend the killer just because he's your brother. Nainsulto siya sa sinabi nito. Kaya akma niya itong sasampalin ng pigilan nito ang kamay niya. Hindi ako ganong klase ng tao, Jace. Sinasabi ko lang ang mga posibilidad na maaaring hindi mo nakita dahil masyado ka nabulag ng galit mo. Natigilan si Jace. Naintindihan ko mahal mo ang kapatid mo. Ganun din ako. Mahal na mahal ko ang kuya ko. Kaya nga pinapahanap ko siya, di ba? Ang sakin lang, sana pinaimbestigahan mo mabuti yung nangyari. Sa tingin mo ba, hindi ko ginawa yon? I did, Vanessa, I did. Well then, there could be a foul play. Sino bang inaasahan mo mag-imbestiga, ha? Mga pulis? Kung oo, paano ka nakakasigurong lahat ng sinasabi nila sa'yo totoo? Paano ka nakakasiguro na hindi sila binayaran ng kusino para idiin ang kapatid ko? Nang hahamong tanong niya, at nang hindi ito makasagot, malakas niya itong tinulak palayo. Naiintindihan ko ang galit mo dahil sa nangyari sa kapatid mo. Pero gagawin ko ang lahat para malaman ang totoong nangyari. Seryoso ang saad niya bago pumasok sa bahay. Kinabukasan nang malaman ni Vanessa ang address kung saan nakakulong ang kapatid niya, agad niya itong pinuntahan. Di ko inakala na makikita kita ulit. Aniya sa kapatid. Ako rin, bunso. Ang totoo niyan, miss na miss ka ni kuya. Saad nito, habang nakangiting pinagmamasa ng kwintas na ito mismo ang nagbigay noon. Kuya, malakas ang pakiramdam ko na inosente ka. Tinignan niya ang kapatid. Nakita niya ang pangingilid ng luha nito. Mahal na mahal ko si Francine. Siya lang ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Oo, may mga pagkakataon nag-aaway kami. Dahil sa pagkukulang ko. Pero ni minsan hindi ko naisip na gawin sa kanya ang bagay na yun. Nung araw na nawala siya, gusto ko sanang ayain siyang lumabas nun. Pambawi dahil nag-away na naman kami. Gusto ko na rin mag-propose sa kanya. Ang kaso nakita ko siya sa kwarto, duguan, at nasa tabi niya ang kutsilyo. Sa sobrang taranta ko,
Tinapon ko sa basurahan ng kutsilyo na sana hindi ko na lang ginawa. Niyakap niya ang kapatid. I believe in you, kuya. Pangako gagawin ko ang lahat para mailabas ka at pagbabayarin ko ang tunay na may sala. Sa kabilang banda, makalipas ang 1 linggo, maaga pa lang, nag-aayos na si Jace ng schedule dahil pupunta ngayon si Vanessa sa bahay niya para tignan si Seth. Katatapos nilang ayusan ng bata, nang tumunog ang doorbell. Wala si Manang Letty. Siya ang nagbukas ng gate, pero gano'n na lang ang gulat niya nang sa halip na si Vanessa ay ang kanyang ex-girlfriend na si Scarlett ang bumungad. I missed you, love. Nakangiting saad nito bago siya bigla na lang hinalikan. Kasabay nun ay ang paghinto ng pamilyar na sasakyan sa tapat ng bahay niya. At ang pagbabaro ni Vanessa na malamig ang mga matang nakatingin sa kanila. Mabilis siyang humiwalay kay Scarlett. What are you doing here? Well, katatapos ko lang bisitahin si Samuel sa kulungan kahapon, kaya ngayon ikaw naman. And Seth, also, I heard what happened to Ate Francine last year. I can't believe that Samuel can hurt her, ha? To think na todo iwas siya sa akin nung mahal niya raw ang ate mo. Parang baliwala lang nitong sinabi ang mga salitang yon. Umigting ang kanyang panga sa narinig. Scarlett, we're fine. Makakaalis ka na. Sumulyap siya kay Vanessa. Nang makita niyang taas no itong naglalakad palapit sa kanila. Oh, excuse me, who are you? Maarting tanong ni Scarlett sa babae. I'm Seth's doctor, and I'm also the girlfriend of the man you're flirting with. Girlfriend? She's kidding, right? Imposible namang mapalitan mo agad ako in just 1 year. Pero kung totoo mang girlfriend mo siya, I'm sure that she's just your rebound. I know that you still love me, Jace. And I'll do everything to make you mine again. Umalis ka na, Scarlett. Walang may kailangan sa'yo rito. Baliwalang saad niya bago pinagsarahan ng pinto ang babae. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, naabutan niya si Vanessa na kausap ang bata. Ilang minuto ring nagtagal bago niya hinayaan ang bata na magpahinga. Alam kong galit tayo sa isa't isa, pero sana naman bago makapaglandian sa ibang babae, maghiwalay muna tayo. Mataray na pagbasag nito sa katahimikan, bago dire-diretsyong naglakad paalis. Samantala, hindi naging madali ang lahat matapos ang tagpong yon. Bukod sa trabaho, naging abala rin si Vanessa sa pagpapaimbestiga tungkol sa kaso ng Kuya Samuel niya. Vanessa, let's talk. Isang araw, nagulat na lang siya nang biglang pumunta si Jay sa bahay. Papasok pa lang sana siya sa trabaho nung araw na yon. Tiningnan niya ito na masama. Anong ginagawa mo dito? Ano itong nalaman ko? Pinapaimbestigahan mo ang kaso ni Samuel. Ano naman sa'yo kung nagpapaimbestiga ako? Nakausap ko na ang kapatid ko at sinabi niya sa akin ang lahat na nangyari nung araw na pinatay ang kapatid mo. Malakas ang kutob ko na nagsasabi siya ng totoo. Bakit? Dahil kapatid mo siya? Sarkastiko siyang natawa. Bago nilapitan ng lalaki. Hayaan mo ako, Jace. Papaimbestigahan ko ang kaso dahil ayoko manahimik na lang. Kahit pa alam kong meron naman akong magagawa para tulungan ang kapatid ko. Mahal ko ang kapatid ko, Jace. At kung sakaling inosente man siya, gusto kong makalaya siya. Pero huwag kang mag-alala. Oras na malaman kung talagang may kasalanan siya, ako pa mismo ang gagawa ng paraan para mabulok siya sa kulungan. Ngayon, kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Tatalikuran niya na sana ito. Pero mabilis siya nitong hinapit-palapit at siniil ng halik. Nagulat siya sa ginawa nito. Pero nung matauhan, mabilis niya itong tinulak at sinampal. Don't you dare do that again. Hiwalay na tayo. Magkagalit lang tayo dahil sa mga nalaman natin, Vanessa, pero hindi tayo naghiwalay. The moment na naglapat ang labi niyo ng babaeng yun, hiwalay na tayo. Tukoy niya sa babaeng nagpunta sa bahay ni Jace noong isang araw. I didn't expect what she did. Pero wag na natin siya pag-usapan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wag kang magpaimbestiga. Magpapaimbestiga ako? Pagmamatigas niya, saka ito tinalikuran at naglakad paalis. Vanessa, we're not done yet talking. Ayoko makapag-usap sa'yo. Okay, fine. Paimbestigahan mo ang kaso ni Samuel. Pero hayaan mo magtulungan na investigator mo at investigator ko. Total may balak na rin naman akong paimbestigahan muli ang nangyari.
Alam mo, ibang klase ka talaga, no? Pinipigilan mo akong paimbestigahan ang nangyari. Pero may bala ka rin naman palang gawin yun. Gusto mong malaman na totoo nangyari, di ba? Ganun din ako. Aaminin ko hanggang ngayon, galit pa rin ako kay Samuel. Para sa akin, siya pa rin ang pumatay sa kapatid ko. Pero gusto ko na mapanatag. Kaya magtulungan tayo, Vanessa. Hindi ko kailangan makapagtulungan sa'yo. Kaya kong gawin to na mag-isa. Vanessa, alam kong galit ka. Ganun din ako. But we only have one goal here, and that is to know the truth. At alam nating mas mabilis nating malalaman ng totoo kung magtutulungan tayo. Ilang saglit siya munang tinitigan ni Jace bago tumango. Sa pagkakataong ito sumang-ayon na. Naging mabilis ang proseso ng investigasyon sa mga sumunod na linggo. Nalaman nila na meron ngang foul play na nangyari. Binasin nila yon sa kwento ng kuya niya. Sa mga ebidensyang ginamit para ituro ang kapatid niya. At sa mga CCTV records na pilit pinabura noon. Pero ngayon, nagawa nilang ma-recover. Dahil doon, nag-appeal na rin sila para muling buksan ang kaso. Kuya, huwag kang mag-alala. Malakas ang hawak naming ebidensya. At ngayon, yun yung magpapatunay na wala kang kasalanan. Sa ngayon, mag-ingat ka lang dito. Hindi ito ang unang beses na kasama niya si Jay sa pagdalaw. Dahil mula nang malaman nila may foul play ngang nangyari, ramdam niya ang unti-unting pagkakaayos ni Jace at ng kanyang kuya. Salamat, Bunso. Nga pala, bumisita ulit dito si Scarlett kahapon. Ang weird lang kasi sa una, nangangamusta siya. Pero sa bandang huli nagbibitaw na siya ng salitang hindi ko nagugustuhan. Sinasabi niya na tama lang daw ang nangyari kay Francine. Dahil inagaw daw nito ang lahat sa kanya. I don't know, Bunso. Pero kung sakali magkukross ang landas niyo, mag-ingat ka sa kanya. Iba ang pakiramdam ko sa babaeng yon. Maya-maya, pareho silang napatingin kay Jace nang may binigay itong papel at isang paper ring sa kuya niya. Tinitigan ng kuya niya si Jace na nag-iwas lang ng tingin. Bigay sa'yo ni Seth. Yung singsing naman. Mukhang gawa sa papel pero hindi. Pina-customize ko yan. That's a recorder. Sa tuwing makakadetect ng ingay, automatic na magre-record yan. Papasok din agad ang recording sa device namin. Nag-hire na rin ako ng mga tao para magbantay sa loob at labas ng presinto para mapanatili ang kaligtasan mo. Ngumiti ang kuya niya kay Jace. Salamat, pare. Pansin niyang sandaling natigilan si Jace, pero tipid ding ngumiti kapag kuwan. Kinabukasan, kamiting muli nila ang mga investigators dahil nalaman ng mga ito kung sino ang mastermind sa pagpatay sa kapatid ni Jace. Hindi po naging madali ang pagkuha namin ng impormasyon to. Dahil ang pagpapaamin at pagpapaimbestiga ng kung sino ang tunay na mastermind, doon kami pinaka-nahirapan. Masyado magaling magsinungaling ang mga tauhan ng mastermind. Binalak pang lituhin kami. Pero mabuti na lang, napagtagpi-tagpi namin ang impormasyong kusa na lang dumudula sa dila nila kapag sila naman ang nalilito. Saad ng private investigator ni Jace bago inilapag sa harap nila ang isang envelope na naglalaman ng mga larawang kuha sa CCTV. Scarlett Miranda, ex-girlfriend po ninyo, Sir Jace. Dating schoolmate ni Samuel Alcantara na merong gusto sa kanya. Ayon sa kaibigan niya na isa rin sa mga tauhan niyang napaamin namin, obsessed daw si Scarlett kay Samuel. Kaya kahit nung pinadala raw siya sa ibang bansa para doon mag-aral, bantay sarado nito si Samuel. Nag-hire siya ng taong magmamanman dito. At labis daw ang naging galit ni Scarlett nang malamang nagkaroon nito ng girlfriend. Na walang iba kundi si Francine Agoncillo. Umawang ang labi ni Vanessa sa narinig. Samantalang kumuyom naman ang kamao ni Jace. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkikita namin nun. Kung galit siya dahil naging girlfriend ni Samuel ang ate ko, malamang gagawa siya ng paraan para makapaghiwalay ang mga ito. Tama po, sinusubaybayan niya kayo. Lahat na nangyari sa pagitan niyo parte ng plano niya. Ilang araw bago pinatay si Miss Francine, may iilang kuha rin ng CCTV sa lugar na pinuntahan ni Scarlett. Isa roon ang lugar kung saan dumalo kayo ng isang business event. Nakita sa CCTV ang pag-uusap nila ni Samuel. I know that. Naalala ko yan. Narinig ko ang pag-uusap nila patungkol dyan. Scarlett was forcing herself on Samuel. But he made it clear that he loves my sister.
Base sa mga date dito sa pictures, yun ang huli nilang pag-uusap. Dahil ilang araw matapos nun, nangyari na ang krimen. Sa tingin ko, ang pag-uusap nilang yun ang dahilan kung ba't lalo nagalit si Scarlett. Tama kayo, ma'am. Yan ang dahilan kung ba't pinatay niya si Francina Goncillo at pinalabas na ang kasintahan nito sa Samuel Alcantara ang may sala. Pagsang-ayon naman ng investigator, nang gigigil na napabuntong hininga si Vanessa sa narinig, bago nilingon si Jace, na mariing bakas din ang labis na galit sa muka. Inform all the trusted police about this. Hindi ako papayag na matapos ang araw na ito nang hindi nahuhuli ang babaeng yan. Utos nito, bago sila sabay na napatingin sa cellphone nang magring ito. Sinagot niya ang tawag. Miss Luna, ang kapatid niya pong si Samuel ay sinugod sa ospital. Pinagsasaksak siya. Nanlamig siya sa narinig. Pinaghalong galit at pag-aalala ang lumukob sa kanya. Text me the address of the hospital, papunta na ako. Matapos sinabi niya kay Jace ang nangyari, agad silang nagpaalam sa mga investigador. Pasasakay lang nila sa kotse para pumunta ang ospital, nang cellphone naman ni Jace ang nagring. Inutusan niya itong loudspeaker. Sir Jace, umuwi na po kayo, ang pamangkin niyo si Seth. Sa pilit ang kinukuha ng mga armadong lalaki kasama si Ma'am Scarlett. Sir Jace, tulungan niyo po yung bata. Dinig din ang umiiyak na pagmamakaawa ni Manang Letty bago natapos ang tawag. Sabay at mahina silang napamura ni Jace bago makahulog ang nagkatinginan. Siguradong si Scarlett ang may gawa nito. Sa tingin ko gusto niyang paghiwalayin tayo at isa sa atin ang pwede niya pang kunin. Yan din ang nasa isip ko. Ang kailangan natin gawin ngayon, makipaglaro sa kanya. Let her think that she got the upper hand. Ako ang susunod niyang kukunin, Jay. Sigurado ako. Hayaan natin siya. Habang abala siya sa akin, asikasuhin mo ang mga pulis na huhuli sa kanya mamaya. You see my earrings? Gaya ng sing-sing na binigay mo kay kuya. Hindi to basta hikaw lang. May hidden tracker to. Naikonnect ko na rin to sa cellphone mo nung minsan nakagamit ako. Kaya huwag kang mag-alala. Magtatagumpay tayo dito. Promise me that you and Seth will be safe. May mga tauhan na ako nagbabantay kay Samuel. Kayo ni Seth ang inaalala ko. Nakangiti siyang tumango. He'll be safe. We'll wait for you. I love you. Saad ni Jay sa kanya. Bago nito pinaharurot ang sasakyan papalayo. Maya-maya lang, gaya ng inaasahan niya, isang van ang huminto sa harap niya at iniluwa noon ang mga armadong lalaki na sapilitan siyang sinakay at dinala sa isang abandonadong tenement. Mabuti naman at nandito niyang buwisit na doktor na yan. Iwan niyo na lang yan dyan. Lumabas na kayo at magbantay kayo sa paligid. Nakangising saad ni Scarlett nang makita siya. Sa tabi nito ay si Seth na nakatingin sa kanya. Bakas niya ang takot at paghingi ng tulong sa mga mata nito. Akin na si Seth. Mariing sabi niya, kaya humalakak ito at pabalyang tinulak ang bata palapit sa kanya. Mabilis siyang kumilos para masalo ang bata. Saka masamang tiningnan si Scarlett. Seth, how are you feeling? Masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Hindi po, auntie. Pero natatakot po ako. Niyakap niya ang bata. Don't be, andito ako, hindi kita pababayaan. Tumangulang ang bata. Bago sila sabay na napatingin kay Scarlett nang magkasa ito ng baril. Seth, darling, gusto mo bang malaman kung paano nagmakaawas sa akin ang mami mo noon? Habang paulit-ulit ko siyang pinagsasaksak? Mabilis niyang tinakpan ang tenga ni Seth. My God, Scarlett, nakakaawa ka. Desperada ka na to the point na pati batang walang kasalanan sa'yo dinadamay mo. You're such a manipulative, lack of love and attention. Pathetic person who deserved to be put behind the bars? Anong sabi mo? Galit na tanong ni Scarlett at mabilis na naglakad sa kanya bago nagtawag ng isang tauhan na kukuha kay Seth. Ilabas niyo yung batang yan. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng to. Nawalan siya ng balanse dahil sa sakit na hampasin siya nito ng baril. Ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Pero kahit na gano'n, nagawa niya pang bumangon at ngumisi kay Scarlett bago inulit ang sinabi niya. Walang diyak ang babae ka, I will kill you!
Galit na sigaw nito bago akmang hahampasin siya nang umilag siya at nakapag-agawan ng baril dito. Kasabay nun ay ang mga putukang narinig nila dahilan ng lihim niyang pagngisi. Sigurado siyang dumating na sina Jace. Today's going to be your end, Scarlett. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo sa kulungan. Aniya, bago napangiti nang makita si Jace na naglalakad patungo sa kanilang gawi. May hawak itong baril na nakatutok kay Scarlett. Go on, Jace, ipatok mo! Tignan natin kung sino matatamaan sa amin ito lintik na doktor na to. Sigaw ni Scarlett at kasunod nun ay ang pareho nilang pagkatigil. Vanessa! Tawag sa kanya ni Jace at agad tumakbo palapit sa kanya upang suriin siya. Kasabay nun ay pagpasok ng mga pulis at ang pagbagsak ni Scarlett na ngayon ay duguan na. I'm okay. I'm okay, Jace. Umuwi na tayo. Makalipas ang 1 taon, tuluyang naparusahan si Scarlett at nakalaya na ang kuya niyang si Samuel. Bukod doon nagkapatawaran na rin sila. At ngayon nga, kasalukuyan silang nagpaplano para sa nalalapit nilang kasal ni Jace. Siguraduhin mong lilitaw ang ganda nitong kapatid ko sa kasal niyo, ha? Kung hindi, pipigilan ko yung kasal niyo. Biro ng kuya niya na tinawanan ni Jace. Siyempre naman, she will be the most beautiful bride. Ilang linggo pa lang silang naging abala, hanggang sa tuluyan ng dumating ang araw na pinakahihintay nila, ang kanilang kasal. I love you. I love you. Anila sa isa't isa. Lumipas pa ang mga taon, naging masaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at biniyayaan sila ng isang anak. Mama, Papa, I love you. You're the best parents in the whole world. Masayang saad ng 9 years old nilang anak nang mag-speech ito sa birthday nito. Napangiti na lang si Vanessa dahil doon. Hindi naging madali ang pagsubok na hinarap nila ni Jace para mapunta sa ganitong kalagayan. At alam niyang hindi magiging madali ang mga landas sa tatahakin nila sa hinaharap. Ngunit, kahit na ganon, sigurado siyang malalampasan nila ang bawat problema basta't magkasama silang lalaban. Alam nilang lalo pang titibay ang kanilang samahan, pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa kanilang anak. The end.